nasasarapan ang ating mga mata pag nakikita natin, wa antum fiha khalidun. At sinabi ni Allah, doon kayo daw ay mananatili. Sa isang ayah, sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, matalul jannati allati wu'idal muttaqun. Ang kahalintulad ng pinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala na paraiso sa mga taong nagtaglay ng takot sa Kanya ay kahalintulad ng 4 na ilog o batis na ito na sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fiha anharum min ma'in ghayri asini wa anharum min laban lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamarin laddatin lisharibin wa anharum min asalin musaffa. Merong 4 na uri. Una, yung ilog daw doon ay ilog na napakatamis, sapagkat maraming uri ng tubig ay maalat. Pero sasabihin natin ngayon, kung mag-iisip tayo, ang pinakamasarap dito yung fresh water na siguro sa spring o sa gubat mo lang matatagpuan. So dinescribe niya Allah subhanahu wa ta'ala, ang unang uri ng ilog na makikita nyo doon ay yung sariwa o walang anumang halong lasa na napakatamis. Talagang natural na flavor ng tubig. Wa anharum min laban lam yataghayyar ta'muhu, at meron din daw na batis o ilog na mula sa gatas na hindi nagbabago ang lasa. Kasi bakit? Ang gatas ay mabilis masira. Wa anharum min khamar, at meron din daw ilog na mula naman sa alak pero walang hangover. At yung alak dito, nagtataka tayo sa mga taong umiinom ng alak, hindi naman talaga masarap yung alak. Pag iniinom nila ito, kung ano-anong lumalabas na itsura sa kanilang muka, dahil walang sarap na natitikman, pero sinasabi nila, ito ay masarap. Si Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, ang alak doon sa paraiso na ilog na dumadaloy ay mayroong napakasarap na lasa. Wa anharum min khamarin laddatin lisharibin wa anharum min asalin musaffa. Subhanallah. At panghuli ay meron doon ilog na kung saan ang dumadaloy naman doon ay pulot bukyutan o honey. Subhanallah. Napakamahal kaya ng honey para magkaroon ka ng ganon ilog. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika pa, lakin alladhina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghuraf. At sila na mga nagtaglay ng takot sa kanyang Panginoon ay magkakaroon sila doon ng tahanan na maraming hurap. Mga silid, mga kwarto, min fawqiha hurap. At sa taas pa niya ay meron ulit mga kwarto. Ano naisip natin? I-rebuild ito 14th century ago. Wala pang condominium noon, wala pang building. Pero sinasabi na ito sa Quran. Subhanallah. Mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'adallahu la yukhlifullahu al-mi'ad. At sa ilalim nito, itong mga gusali na ito, na mga building na ito, ang sa ilalim niya ay mayroong dumadaloy na batis. Hindi natin alam, nakikita mo mula sa taas. Transparent flooring. Ngayon, pagandahan ng flooring, may carpet, may tiles, may granite, pero wala pang flooring na transparent. Tapos kung dumadaloy doon yung ilog. Ito ang pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala, at si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi sumisira sa kanyang pangako. Mga kapatid sa Islam, inshallah sa gabing ito ay sabi ng ating mga ulama, merong mga sahih na hadis na pagka pinagsama-sama natin ay para daw tayong itinutur sa Jannah. Pag pinagsama-sama mo yung mga hadis na yon, at totoo may nagtutur. Kaya nga sabi ng isang scholar, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang nagpunta sa langit ay itinuturo sa kanya kung ano man yung nakita niya doon ay nagkakaroon ng paliwanag. At pagdating sa paraiso, napakarami mong pagsilbi doon, tagapagsilbi pala rather, kung ikaw ay nandun, talagang merong magtuturo sa iyo ng mga bagay-bagay doon mula sa iyong mga tagapagsilbi. So, parang showcase ito ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang gustong alamin ito. Pero bago yan, bago tayo mag-tour, meron akong babanggitin. At mag-iisip muna tayo. Okay?
napakinggan nyo na yung kwento ng taong walang email address. Merong isang tao nag-apply as janitor sa mababang posisyon. Tanggap ka na dahil yung itsura mo, tama naman, mukha ka naman, pasado sa interview, in short. Pasado sa interview. Nang kailanganin na ng kanyang requirements, dalhin mo yung ganito mo, dalhin mo yung ganyan, at mag-i-start ka na, ano nga palang email address mo? Sabi niya, wala po akong email address. Sabi nung HR, Human Resource, wala kang email address, sorry, hindi ka qualified dito sa aming kumpanya. Hindi ko ma-imagine ang tao ngayon na walang email ad. Paano ka magkakaroon ng trabaho kung wala kang email address? So in short, tanggap na sana siya, pero siya ay natanggal pa dahil sa wala siyang email address. Sabi, umuwi siya ng bahay at lungkot na lungkot siya. Dinatnan niya yung kanyang mag-ina doon na umiiyak, nagugutom, at meron lang siyang 300 pesos sa kanyang bulsa. So yung 300 pesos, pag nakita mo yung mag-ina mo at ikaw ay nagugutom, ang tendency, bibili mo kagad ng pagkain para matanggal yung kalungkutan nila. Pero pumunta muna siya ng palengke at pagdating niya sa palengke, nakakita siya ng kamatis at binili niya yung kamatis at binenta niya, iniripak niya, nabenta niya yung 300 naging 600. Sabi niya, maaga pa, kaya ko pa mag-isang round. Yung 600, binili pa niya ulit, nairipak niya hanggang bago maghapunan, na ibenta niya ulit yon at naging 1,200. 300, 600, 1,200. Okay ito ah. So yung sumunod na araw, puro ganun ang ginawa niya. At sabi niya, sa loob lamang ng isang buwan, nakabili siya ng kariton at unti-unti siyang nakikilala dun sa palengke na siya ay kilalang kilala pagdating sa kamatis. After 1 month, kumuha na siya ng ibang kalakal, meron na siyang gulay, meron na siyang sibuyas, hindi lang kamatis. And after 1 year, nangunguna na siya sa isang sa pinakamagagaling doon sa vegetable dealer na siya, doon sa palengke na yon. And after 10 years, malaking negosyante na siya, meron na siyang 10 truck ng pag-deliver ng gulay. Business, di ba? Okay. So isang beses, pagdating ng 10 years, dumating itong insurance. Ang sabi sa kanya, kailangan pa insured mo na ito. Malaki na yung business mo. Imagine, 10 trucks. So ipa-insured mo. Sige, papa-insured natin. Pirma siya. Sabi ng agent ng insurance, sabi niya, Sir, ano nga po pala ang email address niyo? Sabi niya, wala akong email address. Sabi niya, ganyan kayo kayaman, may 10 truck, napakalaking negosyante niyo. Vegetable dealer, wala kayong email address? Wala eh. Ang sabi nitong agent na to, paano pa kaya kung may email address ka, baka mas marami ka ng kayamanan ngayon, mas mayaman ka ngayon. Sabi niya, hindi. Kung may email address ako, malamang janitor pa rin ako ngayon. Dahil tinanggap sana siya doon sa company, at pagka ganun kakababa, ang hirap ng umakyat ng iyong posisyon. Ganito ang dunya. Hindi mo alam kung saan sa'yo binibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala yung blessings na ilalaan niya para sa'yo. Okay. Una yan ha. Pangalawa, pag tinanong tayo kung anong kabaliktaran ng Jannah, ang sasabihin natin ay Jahannam, impyerno. At napaka-importante ng pag-aaral ng kabaliktaran sa fiqh, sa akida, sa tauhid. Totoo, di ba? Halimbawa, anong kabaliktaran ng tauhid? Ang sasabihin mo ay shirk. Anong kabaliktaran ng Muslim? Ang sasabihin mo ay kafir. And so on and so forth. Ginagamit tong estilo ng ating mga ulama para mas maging malinaw sa atin yung pag-aaral natin ng ating reliyon. Kasi pag nalaman mo yung kabaliktaran ng isang bagay, may iwasan mo yung isang bagay, matutuklasan mo yung isang bagay. Kaya pag tinatanong tayo, anong kabaliktaran ng paraiso, ang pumapasok sa isip natin talaga ay impyerno. Tama yun. Tama yun. Pero merong isa na kung saan pag nag-aaral tayo ng reliyon,
para bang sinasabi na ito yung kabaligtaran niya. Ano yun? Nahulaan niyo kung ano yun? Si Allah subhanahu wa ta'ala at ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam palagi hinihikayat tayo saan? Papunta sa paraiso. Lahat ng gawain makakapagdala sa atin sa paraiso, hinihikayat tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magbasa kayo ng Quran kung paano hinihikayat yung mga muttaqun, yung mga salihun na pumunta sa paraiso. At ang kabaligtaran lagi ng paghihikayat papunta sa paraiso ay ang dunya. Na-realize niyo yun? Pag hinihikayat ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, alam nyo sa paraiso may prutas at i-discourage na yung prutas dito. Sa paraiso mayroong puno, hindi katulad ng puno dito. Sa paraiso may bahay ka doon, hindi katulad ng bahay dito. Palagi na lang sa tuwing hinihikayat tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala papunta sa paraiso, i-discourage niya tayo dito sa dunya. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inihanda ko ika sa aking alipin na mga matutuwid, na mga banal doon sa paraiso, ang mga bagay na hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa naramdaman ng pakiramdam ng tao. Isa na naman sa kabaligtaran ng paraiso at ng dunya, ang paraiso ay hindi pa nakikita at ang dunya ay nakita mo na. So hinihikayat tayo doon ni Allah subhanahu wa ta'ala at dinidiscourage tayo sa dunya. Pero preparation kasi ng tao palagi nasa dunya. Ang typical na Pinoy sa atin, buhay natin, talagang nauubos ang buhay natin para, halimbawa sa stage mo bilang isang ama, wala kang ibang pangarap kundi mapag-aral ang iyong mga anak. Sinasabi natin, ang tanging maiiwan ko lang sa iyo ay ang edukasyon, ito yung mapapamana. Yan ang typical Pinoy. Para yung anak magkaroon ng titulo, diploma, degree, para sa susunod na 30, 40, 50 years niya dito sa dunya. Pero after nun, kung ano pa yung paghahandaan pagkatapos nitong haba ng panahon na ito, unknown na yun sa ating kultura. Subukan nyo. Testing nyo kung may kapitbahay kayo, OFW man o hindi, negosyante nandun sa atin kung anong plano niya, kung anong greatest goal niya. Ang pinaka-trophy ng isang magulang ay anak na nakapagtapos. And then yung anak, pag nagkapamilya, yun na rin ang goal niya. Isasalin-salin lang. Kaya tayo, yun ang karera natin sa mundo. Mamaya, babalikan natin yung topic na yan. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pagpapaliwanag ng hadis ng ating mga ulama, ang una daw papasok sa paraiso ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bika umirtu an aftah. Napakatagal nila doon sa gate ng paraiso. At ang gate ng paraiso ay napakadakila. At pagbukas nila ng paraiso, sasabihin ng anghel, sa iyo o sa inyo pinag-utos na buksan ko ang pintuan. At makakapasok ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at mga unang piling tao na kasama niya sa umma natin sallallahu alaihi wasallam. Pagpasok nila, magsisimula na yung mga normal na tao. Okay? Magkakaroon doon ng waiting area sa labas ng pintuan ng paraiso. Yung mga tao na naroon, pagdating nila doon ay bibigyan o may gagawin silang dalawang bagay, dalawang activity nila doon. Ang una, paiinumin sila ng inumin na alak na may halong zanjabil o ginger luya. Dahil sa haba ng paglalakbay, imagine, nandun ka na sa pintuan ng paraiso at napagod ka marahil,
at paiinumin ka doon para matanggal ang iyong pagod. At pagkatapos, doon daw ay magpapakitaan sila ng aklat. Tingnan niyo itong punto na ito, maganda ito. Pag pinakita mo yung aklat mo sa kapatid mo, ang aklat mo dahil paraiso ka, ang laman nun ay mga mabuting gawain. Tingnan mo, tinanggap yung fasting ko nung taon na ganito, Ramadan ganito, at kasama ko si Pulan. Ayan, tinanggap ni Allah, nasa aklat ko ng kabutihan. Yung isa naman magsasalita, tinanggap naman ni Allah nung ako ay nagsadaka. Yung isa magsasalita, tinanggap ni Allah nung ako ay nagqiyamul layl. Yung isa, hanggang lahat sila doon ay sabi natin yung term nagpapayabangan ng kanilang mga gawain. Pero ano sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Subalit tinanggal namin sa puso nila ang galit o inggit at sila ay naging magkakapatid para sa Islam. Wala na dun eh. Dito sa dunya, yan ang isang sa pinakamalaking sakit ng bawat komunidad. Lalo yung mga taong mga materyoso, mga magkakapit-bahay, pag yung isang bahay may bagong washing machine, sasabihin ng misis sa kanyang mister, may bago silang washing machine, kailangan magkaroon tayo bagong washing machine. Ganun ang nangyayari, pero dito nagpapayabangan sila saan? Sa mga mabubuting gawain. Supposedly, pag nag-uusap na ng pagandahan ng mga tao, ng bawat isa sa kanila, maganda yung damit niya, maganda yung sasakyan niya, maganda yung bahay niya, nagkakaroon na doon ng pagkiling yung mga puso o nagkakaroon na ng konting inggit o galit sa pagitan nila. Hindi, mas maganda yung akin dyan! Hindi, yung sa akin mas maganda! Ganyan ang nangyayari. Pero dito, may mangyayaring ganun doon sa pintuan ng paraiso, pero tinanggal ni Allah subhanahu wa ta'ala yung inggit at galit sa puso nila. Unang biyaya na mararamdaman mo, hindi ka pa nakakapasok sa paraiso, nandun ka pa lang sa gate, binigyan ka ng inumin, luya na may halong alak, ayan, at ngayon, pakita nyo yung mga gawain nyo bago kayo pumasok sa paraiso. Dahil ang sasaya nila hawak nila yung kanilang mga aklat na naroon yung mga dahilan kung paano sila nagtagumpay dito sa dunya. At papapasukin sila sa paraiso. Pagpasok nila doon, pagbukas ng pinto, ang una nilang maririnig ay Salamun alaykum. Salamu alaykum. Pagpasok mo daw doon, ito yung sinasabi kong mga hadis na pag pinagsama-sama natin ay makikita natin ang paraiso. Pagpasok mo doon, walang mag-guide sa inyo, pero alam mo kung saan ang bahay mo. Ayun, di ba? Walang mag-guide sa atin, pero alam mo kung anong tutunguin mo. At sa bawat paglakad mo, kinikilatis mo yung paligid. Makakakita ka daw ikan ng mga bahay o mga pader na kung saan yari sa ginto at pila. Parang ang pakiramdam, parang ang pakiramdam na mismo yung isang bagay pero bago siya sa'yo. Narinig ko to sa ating mga ulama. Parang mahirap intindihin. Kasi hindi mo naman mamimiss yung hindi mo pa naranasan. Pero ito, ang paligid ron, na mismo. Pero hindi mo pa siya na kasama. So